Kamamahal na Panginoon, Amen, Hallelujah. Praise God. Bangin mahal, dumalangin tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Hingin natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang patnubay, mga kapatid ko, sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen, Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, kapuri-puri kang mahal na Panginoon, Hallelujah. Karapat dapat kang sambahin, papurihan, O Diyos. Hallelujah, dakilain sa aming buhay at minsan pa, nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa gabing ito, sa umagang ito, dakilang Diyos, sa buong magdamag, mahal na Panginoon, pinagkaloob mo sa mga anak ko, Diyos, bawat sa amin, aming kang napapurihan, mahal na Panginoon, o Diyos, hallelujah, Lord God, sinamba. Amang banal, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkakamalit, pagkukulang, dakilang Diyos, kahinaan, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, at sa pangunat panalangin po namin, beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, ang iyong likod, mahal na Panginoon, dakilang Diyos, muli mong lang isa ng mga salita, sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Samahan mo, Diyos, ng iyong pag-ibig kapangyarihan, o Diyos, sa aming pag-aaral sa araw na ito. Hallelujah, in the name of Jesus, Father, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At bagong lahat, mga kapatid, nais kong magpaabot ng pinakamataas pong pagpuri, luwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pong nagmamahal na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. And I give double honor and respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy po nating inaalaala, mahal, ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng aking mga kasama, mahal, sa lahat ng ating mga mangangaral, sa lahat po ng ating mga kapatid sa dakilang Diyos, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Maging sa ating mga viewers here and abroad. Mahal, tayo po maghanda, mga kapatid, ng ating mga Biblia. At mga minamahal, handa na po ba ang ating mga Bible, mga kapatid? Handa na po ba yung ating mga notebook? Amen? Praise God, mga minamahal. Philippians chapter 3, verse 20, ngayon mahal, basahin natin ating beloved brother Laser sa ating pong talata. From the book of Philippians chapter 3, verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, ang talatay 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal ko. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord, Jesus Christ. So don't look back. Amen. Yan ang ating title. Don't look back. Huwag tayong lumingon. Huwag na nating lingunin ang sanlibutan. Don't look back. Huwag na nating lingunin ang iniwan nating kasalanan sa mundo. Lahat magsabing amen? Praise God. Kaya tayo lahat bilang mga Kristiyano, mga inmahal, alam po ninyo, balang araw, mga kapatid ko, balang araw, mga inmahal, darating ang araw na yan, mararanasan po natin yung special privileges, mga kapatid, ng ating pagkamakalangit, mga minamahal ko. Yung pagkamamamayan natin, mga minamahal sa langit, mga kapatid, mararanasan po natin yon. Dahil tayo po, mga minamahal ko, ay pag-aari ng ating pinakamamahal pa sa Kristo. Amen. Sabi ng ating nabasa may mahalo ng talata, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, hindi po dito sa lupa. Amen. Kaya bilang mga citizen in heaven, mga kapatid, bagaman namumuhay tayo dito sa lupa, mga minamahal, pero hindi na tayo dapat nakapokus sa mga bagay ng mundo. Praise the Lord. Kaya mababasa mo yung mahal ang Colossians chapter 3, verse 1 to 4. May mahal, tingnan natin ang talatang ito. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. From the book of Colossians chapter 3, verses 1 to 4. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Right. Set your affection on things above, not on things on the earth.
For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Amen. Glory to God. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Amen. Tagalog mo mahal, basahin natin. Mga taga-Kolosas Kapitulo 3 ang talatay 1 hanggang 4. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, Amen. na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Praise God. Kayo'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo. Praise God. Ibig sabihin tayo po'y dating mga patay na tayo po ay gumagalaw sa mundo, naglalakad sa mundo, mga minamahal, kumakain, umiinom sa mundo, namamasyal sa mundo, pero sa harap ng dakilang Diyos, patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Mga minamahal, dati po, mga kapatid ko, tayo po ay walang Diyos sa ating buhay. Bagaman tumatawag tayo sa dakilang Diyos nung tayo nasa relihiyon, paminmahal, wala po tayong naranasan na tinugon ng ating dakilang Diyos na buhay. Diyan na po tayo sinilang, diyan na tayo tumanda, mga minamahal, wala tayong naalala na tayo po'y tinugon ng malapanon sa ating mga panalangin. Bakit? Patay tayo sa harap ng Diyos. Pero sabi dito, mga mahal, binuhay tayo ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapakamatay sa krus ng Kalbaryo. Lahat magsabing amen? At kung kayo'y mga muling binuhay, sabi rito, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. At yung tres, napakaganda po. Sapagkat kayo'y nangamatay na, patay na tayo sa kasalanan. Amen. Noon, buhay tayo sa kasalanan, patay tayo sa katuwiran ng Diyos. Subalit ngayon, may mahal, tayo po'y mga totoong anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nung ating mapakinggan, may mahal, ang makapangyarihang salita ng dakilang Diyos, dinadala ng propeta ng mahal na Panginoon, at beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, may mahal, naniwala tayo, samampalataya tayo. Ngayon, mga kapatid, naranasan natin yung totoong pagbabago ng buhay. Lahat magsabing amen? Pinatay tayo ng dakilang Diyos sa kasalanan at tayo po'y binuhay niya sa katwiran ng amahala Panginoon, mga minamahal. Tinutugon sa panalangin. Amen? Naging totoong anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 3, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Mahal na Panginoon na palang nabubuhay sa atin, hindi tayo. Amen ba? Praise God, mahal. And when Christ, who is our life, sabi ng Bible, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Iyan po, mahal, ay pangako ng dakilang Diyos. Pagdating po ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, may bahagi tayo, mga kapatid, sa Kanyang kaharian. Amen ba? Sapagkat, mga minamahal, nakikita ng dakilang Diyos yung ating pong pagpupursige sa ating kaligtasan. Tingnan niyo po, mga minamahal, yung iba nating mga kapatiran, mga kapatid, kahit masama ang pakiramdam, nandito sila nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Grabing katuwaan ng dakilang Diyos dyan, mga minamahal ko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya bilang mga manlalakbay, mga mahal, dito sa lupa, stranger, pilgrim, mga mahal, dito sa lupa, mga kapatid ko, ang utos ng dakilang Diyos, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Ano man ang gagawin natin sa lupa, ano man po, mga minamahal ko, ang ating kilos dito sa lupa, gawin natin para sa kaluwalhatian ng dakilang Diyos. Amen? Tagalog, mga mahal, basahin natin. 1
1 Corinthians chapter 10 verse 31. Unang taga-Korinto Kapitulo 10, ang talatay 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Praise God. Gawin ninyong lahat sa kaluluwalhati ng dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya tayo pong ilaw eh. Tayo pong ilaw ng mundo, mahal. Amen. Kinakailangan makita si Kristo sa ating mga buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya kahit ano pang gawin natin, mahal, sabi ng talatang ating nabasa, mga kapatid ko, do all to the glory of God. Amen. Huwag na tayo lumakad sa ating mga sariling kagustuhan. Mahal, lumakad tayo, mga kapatid ko, sa mga palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Tulungan tayo ng mahal na Panginoon. Amen, mga mahal? Kaya mga kapatid, ang panahon natin ngayon ay talamak na. Yung panahon natin ngayon, ang mundo natin ngayon, mahal, talamak na po sa kasalanan, mga kapatid. Alam niyo ba na ang ating panahon ngayon, mga minamahal ko, ay kahalintulad na po ng panahon ng Sodoma at Gomora? Lahat magsabing amen? Mga minamahal, ang paalala palagi ng ating dakilang Diyos sa atin ay huwag tayong lilingon sa ating pinanggalingang kasalanan sa mundo, mga kapatid. Tunghayan po natin. Tunghayan muna natin, minamahal, paano ginunaw ng dakilang Diyos ang Sodoma at Gomora nang dahil sa kasalanan, mga kapatid. Tingnan natin, Genesis chapter 19, beloved brother Laser, verses 12 to 17, at itatalon po natin sa 24 hanggang 26. From the book of Genesis, chapter 19, verses 12 to 17 and 24 to 26. And the man said unto Lot, Hast thou here any besides son-in-law, and thy sons, and thy daughters? And whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. For we will destroy this place, because the cry of them is waxing great before the face of the Lord. And the Lord had sent us to destroy it. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him. And they brought him forth, and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, then he said, Escape for thy life, Amen. Look not behind thee, Hallelujah. neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. 24. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Sa Tagalog, mga kapatid, basahin po natin. Aklat ng Genesis, Kapitulo 19, ang talatay 12 hanggang 17, talon sa 24 hanggang 26. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito, dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lilipulin. At si Lot ay lumabas, at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nagsagawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot, na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Amen. Datapwat siya ay nagluluwat, at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae. Sa habag sa kanya ng Panginoon,
at siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itaakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Dito sa 24. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang mga buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Hallelujah. Ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin, mga minamahal. Sodom at Gomora, mga mahal ko, ay punong-puno ng kasalanan. Kaya nung ating dakilang Diyos, mga mahal, ay napuno na sa kanilang kasalanan. Gunawin ng dakilang Diyos, mga mahal, ang Sodom at Gomora. Ngunit naalala ng dakilang Diyos, yung panalangin ni Abraham, mga mahal, na uncle ni Lot, mga kapatid. Nasabi mga mahal ni Abraham, dakilang Diyos, kung may masumpungan akong 50 na banal sa Sodom at Gomora, gugunawin mo pa ba? Sabi ng dakilang Diyos, dahil sa 50, Abraham, hindi ko gugunawin. Walang nakita mo mahal, 4 na po. Kung makasumpong mo mahal ng matuwid, gugunawin pa ba? Hindi ko gugunawin. 3 po, 2 po, 10, 5, mahal, hindi ko gugunawin. Naalala ng dakilang Diyos, si Lot, mahal. Si Lot, mga kapatid, bagaman hindi siya masyadong seryoso sa kanyang espiritual. Ngunit nang dahil, mga minamahal, siya po ay nako-cover ng panalangin, mga mahal, ni Abraham, mga kapatid ko. Naalala ng dakilang Diyos, si Lot. Nasabi ng Bible, mga kapatid, nagluluwat po si Lot, mga minamahal. Ang sabi ng angel, lisanin niyo ang syudad na ito. Tumakas kayo. Ang sabi po, mga mahal, ng verse 17, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Huwag kayong lumingon, Lot. Huwag kayong lumingon. Kapag lumingon kayo, mamamatay kayo. Habang sila'y tumatakbo, mga minamahal, sumusunod yung wife ni Lot, mga kapatid, na kung titingnan mo ang Bible, wala pong spiritual record yung asawa ni Lot, mga minamahal. Dahil wala siyang panahon, mga kapatid, maglingkod sa Diyos. Yes po, mayaman sila. Pinayaman sila ng dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa prayer, mga kapatid ko, ni Abraham. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Nung panahon, mga minamahal, nagugunawin na ng dakilang Diyos ang Sodom at Gomora, mga kapatid ko, iniligtas po sila dahil kay Abraham. Amen. At habang sila po, may mahal, ay tumatakbo sila sa kanilang kaligtasan, may mahal. Pero yung puso ng asawa ni Lot, naiwan, mga kapatid, sa Sodom at Gomora. Bakit? Napakayaman nila, mga kapatid ko. Mayaman po ang pamilya nila, mga kapatid. Ang mahigpit na bili ng dakilang Diyos sa buong pamilya nila, may mahal, escape for your life. Do not look behind you, sabi ng talatang ito, may mahal, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountain, lest you be destroyed. Mapapahamak kayo kapag kayo ay lumingon sa likod. Itakas nyo ang buhay nyo, may mahal, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, sa verse 26, may mahal, datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin, mga kapatid. Dahil sa kayamanan yon. Nakikinig po ba kayo? Dahil sa material na bagay, dahil sa mga bagay ng mundo, mga minamahal, nandun lang, mga kapatid, yung puso ng asawa nila, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sumusunod siya, mga mahal. Umalis sila sa Sodom at Gomora, mga kapatid ko. Tumatakas sila. Kasama siyang tumatakbo, mga mahal, palayo sa Sodom at Gomora. Pero naiwan po yung puso ni Mrs. Lot sa kanyang kayamanan, mga mahal. At sabi ng Bible, mga kapatid, inuulit-ulit ko po, mga mahal, sa paglingon po ng asawa nila, napahamak po siya. Yung paglingon po ng asawa nila ay simbolo po ng pagtalikod sa Diyos. Say amen? Mga minamahal,
Iyan po mga kapatid ko ay simbolo ng pagtalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon mga kapatid ko. Kaya pinag-iingat tayo ng dakilang Diyos. Pinag-iingat tayo ng dakilang Diyos sa backsliding. Ang backsliding mga minamahal, ibig sabihin ng backsliding mga kapatid ko, forget. Give up mga minamahal. Turn away. Pagtalikod sa ating dakilang Diyos. Pag-iwan sa unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Yan ang backsliding. Lahat magsabing praise the Lord mga kapatid. Kaya mga anak ng Diyos, mga minamahal, ingatan po natin mga kapatid ko, yung ating pong pakikitungo sa sanlibutan mga kapatid. Ingatan po natin, mga minamahal, yung ating pong pamumuhay sa sanlibutan. Minsan, sa sobrang busy natin sa ating mga trabaho, mga minamahal, nalilimutan natin ang dakilang Diyos, lalo na kapag umaasenso ka. Lalo na kapag lumalakas ang kita ng negosyo. Lahat magsabing amen? Mga mahal, nakakalimot po tayo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sabi ng Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 11. Tingnan natin ang talatang ito. Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 11. From the book of Deuteronomy chapter 8 verse 11. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes which I command thee this day. Amen. Hallelujah. Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, ang talata ay 11. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Amen. Mag-ingat ka. Pinag-iingat tayo ng dakilang Diyos. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga kapatid ko, at ng kanyang mga kahatulan. Amen. Ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, mga kapatid. Hallelujah. So don't look, mga minamahal ko, na short-term benefits, mga kapatid. Huwag nating tingnan, mga minamahal ko, yung mga bagay na maglalaho naman sa mundo. Wala naman pong permanente sa mundo. Nakikinig po ba? Lahat ng inaantok magsabing praise the Lord. Salamat po, isa lang. Huwag nating tingnan, mga minamahal ko, yung sinasabing short-term benefit, mga kapatid. Alam niyo ba si Haring Solomon, mga minamahal, isang hari ng Israel, mga kapatid ko, na dahil sa kanya pong sobrang kayamanan, tinalikuran niya ang dakilang Diyos. Alam po ba ninyo yun? Mga minamahal, sa sobra ng kanyang kayamanan, nalilimutan niya na, minamahal, yung kanyang mga pangako sa mahal na Panginoon. Nakalimutan niya na, mga kapatid ko, yung mga palatuntunan ng dakilang Diyos. Kaya mahirap talaga na umaasenso ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya minsan, nananatili po tayo, mga minamahal, sa kahirapan. Bakit? Dahil hindi pa nakita ng dakilang Diyos, hindi pa panahon para bigyan kanya ng pagpapala. Dahil pag binigyan kanya ng pagpapala, mga minamahal, makakalimutan mo siya. Amen ba? Tingnan natin ang 1 King chapter 11 verse 9, mga kapatid. 1 King chapter 11 verse 9. Tinalikuran ni Solomon ang mahal na Panginoon. From the book of 1 Kings chapter 11 verse 9. And the Lord was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. Amen. Hallelujah. Aklat ng mga unang hari, Kapitulo 11, ang talatay 9. At ang Panginooy nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Itong 1 King 11 verse 9, nananatili pa si Solomon sa kanyang kaharian yan. Mga minamahal, hindi mo makikita, mga kapatid ko, yung siya'y inalis sa kanyang kaharian. Hindi. Nananatili po siya, mga minamahal, sa kanyang trono, mga kapatid. Pero sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, Solomon, backslider ka na in heart. Backslider na ang puso mo sa akin, sabi ng dakilang Diyos. So doon nakikita, mga mahal, doon nagsisimula, mga kapatid, na ang Kristiyano po ay tumatalikod sa dakilang Diyos. Saan nagsisimula? Sa puso. Hindi mo yan na makikita, mga mahal, na may bisyo na may ipit ng sigarilyo, umiinom na ng alak, mga minamahal. Hindi mo nakikita yan, nakikipagbasag ulo, mga kapatid. Hindi, mga mahal. Makikita mo pa rin yan sa church.
Makikita mo pa rin yan sa pagsamba. May mahal, nandyan, mga kapatid. Sama-sama tayo dyan. Pero sa mata ng dakilang Diyos, may mahal, backslider na pala. Tingnan nyo mga kapatid ko. Sinulat ni Solomon, may mahal, sa kanya pong aklat, kung paano nagsisimulang tumalikod ang tao sa dakilang Diyos, mga kapatid. Yaman din lang, pinag-usapan natin yung backsliding, may mahal, sapagkat yung paglingon po ng asawa ni Lot, may mahal, sa kanyang likuran at kanyang naalala yung kayamanan ng mundo ng Sodom at Gomorrah, simbolo po yan ng backsliding, mga kapatid. Sa ating panahon, mga minamahal, sa Proverbs chapter 14 verse 14, mga kapatid, ihanda natin, may mahal, at bago natin basahin yan, ang sabi ng nabasa natin kanina, 11:9 ng 1 King, and the Lord was angry with Solomon. Galit na bala ang dakilang Diyos, may mahal, kay Solomon, pero hindi pa siya tinanggal, mga kapatid ko, sa kanyang posisyon. Sabi rito, because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. Mga minamahal. Tingnan niyo mga kapatid, itong proverb. Basahin natin. Proverb chapter 14 verse 14. From the book of Proverbs, chapter 14, verse 14. The backslider in heart shall be filled with his own ways, Amen. and a good man shall be satisfied from himself. Hallelujah. Mga Kawikaan, Kapitulo 14, ang talata ay 14. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad, at masisiyahang loob ang taong mabuti. Amen. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog sa kanyang sariling mga lakad. Amen. Tingnan niyo mga mahal, mabusog ka sa sariling lakad, so sa mata ng dakilang Diyos, backslider ka dyan. Mga mahal. Kaya si Solomon po, mga kapatid, ang pinakamatalino na, pinakamayaman na, mga mahal, na nabuhay sa Biblia. Wala pong hihigit sa kanya, mga kapatid. Sa talino niya, sa yaman niya, mga minamahal. Pero anong sabi niya, mga kapatid? All is vanity. Sabi niya, lahat walang kabuluhan. Ecclesiastes chapter 2, verse 11, mga kapatid. From the book of Ecclesiastes, chapter 2, verse 11. Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tagalog. Aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 2, ang talatay 11. Nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang mga gawain ng aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Right. At walang pakinabang sa ilalim ng araw. Amen. Walang pakinabang sa ilalim ng araw. Nang magkagayon, sabi rito, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay. Lahat ng pinaghirapan niya. Lahat po may mahal ang kanyang tinangka niya sa kanyang buhay, mga kapatid. Masipag si Solomon, mga minamahal. Ano sabi rito? At ang gawain ng aking kamay na pinagsikapan kong gawin, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Walang pakinabang sa ilalim ng araw. Tingnan niyo mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, lahat yan naglalaho, sabi ng Bible eh. Ang mahirap, mga minamahal, unahin natin yung mga bagay ng sanlibutan, ihuli natin ang Diyos. Mga kapatid. Meron kasing mga minamahal ko na mananampalataya. Minamahal, malusog pa ako, malakas pa ako. Yung opportunity, pagkakataon, samantalahin ko habang may lakas pa, may buhay pa. Mag-abroad ako, magnegosyo ako, magpakayaman ako. Minamahal. Saka na lang ang Diyos, mga kapatid. Doon nagkamali ang tao. Minamahal. Amen po. Doon nagkamali ang tao, mga kapatid. Paano nagsimula daw ang pagtalikod sa dakilang Diyos, mga minamahal? Unahin mo yung sarili mong kagustuhan, ihuli mo ang dakilang Diyos. Amen? Kaya marami nag-fail mga minamahal. Hindi nagtagumpay na mananampalataya, mga kapatid. Hanggang sa mawala na lang sila sa mahal na Panginoon. Hanggang sa sila mawala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Mawala ng gana, mga kapatid. At nawa, mga minamahal, paalala lang, mga kapatid ko. Tayo po ay kinakailangan maging daan, maging
maging paraan, mga mahal, upang yung kapatid mo lalakas siya sa pananampalataya. Huwag tayong maging dahilan, mga mahal, para ang kapatid mo manlamig sa paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal ko. Dahil kapag nawala yan, mga mahal, dahil sa iyo, mga kapatid, singilin ng Diyos ang kanyang dugo sa iyong kamay, sabi ng Bible. Amen? Kaya dapat, mga mahal, maghawakan tayo ng kamay. Magtulungan tayo, mga mahal, sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen po. Paano raw nagsisimula ang pagtalikod sa dakilang Diyos? Nagsisimula ang backsliding, mga mahal, mga kapatid, sa pride. Pride leads to backsliding. Pangalawa, selfishness. Selfishness leads to backsliding. Number 3, distraction can cause backsliding. Mga mahal. Yan tatlong yan, mga kapatid ko, yung napaka-delikado, mga kapatid ko. Ano ang mangyayari kapag distract ka sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal? Mark chapter 4, verse 18 to 19, mga kapatid. Tingnan natin. From the Gospel according to St. Mark chapter 4, verse 18 to 19. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it become unfruitful. Amen. Hallelujah. Ebanghelyo ayon kay Marcos Kapitulo 4 ang talatay 18 hanggang 19. At ang mga iba'y yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok at nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Amen. At ito'y nagiging walang bunga kapag, mga minamahal, hinigit pala natin, mga kapatid, yung ating pong pagpapahalaga, mga minamahal, sa mga bagay ng mundo. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung mga napapakinggan nating salita ng Diyos, mga minamahal, nawawalan ito ng bunga. Nababaliwala ito, mga kapatid ko. At hindi mo, mga minamahal ko, mabibigyan ng importansya yung pong pakikinig natin ng Word of God. Kapag ang ating pong oras, ang ating lakas, ang ating isip, mga minamahal, ay nakatuon lamang sa bagay ng mundo. Amen po ba, mga minamahal? Mga kapatid, ingatan natin yon. Kaya minsan, mga kapatid, kahit nasa loob ng bahay-sambahan, parang naiinip ka na. Mga minamahal, may kausap pa akong katransaksyon mamaya pagkatapos ng gawain. Ang tagal naman ng gawain namin. Mga minamahal, panay ang tingin mo sa oras, mga kapatid. Nagmamadali ka, mga minamahal. Pagdating po sa pagsamba, sa bahay-sambahan, sa gawain ng mahal na Panginoon, nagmamadali ka, mga minamahal, sa pag-uwi. Bakit? Kasi may transaksyon pa ako eh. Mga minamahal, mag-ingat tayo doon, mga kapatid ko. Sabi ng banal na kasulatan, ang mga iba, mga minamahal, na nakarinig ng Word of God, na nagsusumakit, sabi nito, sa sanlibutan, higit sa Diyos. Ang daya ng kayamanan at ang mga pita ng ibang mga bagay na nagsisipasok sa ating puso, sa ating isip. Yun po yung umiinis sa salita. Yun po, mga minamahal, yung nababaliwala ang salita ng Diyos. Sabi ron, at nagiging walang bunga. Amen. Isa pang, mga minamahal ko, na dahilan, unknowingly, mga minamahal, isang uri ng pagtalikod sa dakilang Diyos. Alam niyo ba kung ano? Yung hindi natin pagpupuri sa mahal na Panginoon. Isang uri pala yan ng pagtalikod sa dakilang Diyos. Tingnan niyo po. Hosea, chapter 11, verse 7. From the book of Hosea chapter 11, verse 7. And my people are bent to backsliding from me. Though they call them to the Most High, none at all would exalt Him. None at all would exalt Him. Mahal. Walang sino man, walang tao, mga minamahal, na nasumpungan ng dakilang Diyos na itinataas siya, mga kapatid. Isabi ron, mga minamahal ko, my people are bent to backsliding from me. Amen? Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Aklat ng Hosea, Kapitulo 11, ang talatay 7. At ang aking bayan ay mahilig ng pagtalikod sa akin. Bagaman kanilang tinatawag siya na nasa itaas, walang lubos na magtataas sa kaniya. Amen. Walang masumpungan ng dakilang Diyos sa mga taong niluluwalhati siya.
Walang masumpungan ng dakilang Diyos na pinupuri siya, itinataas siya. Kaya tawag sa kanila ng dakilang Diyos, mga minamahal, backsliding. Amen. Praise the Lord. Amen, mahal. Praise the Lord, mga kapatid. Nakakatakot pala na hindi magpuri sa Diyos. Amen. Nakakatakot pala na hindi mo purihin ang mahal na Panginoon sa ating mga tahanan bago pumasok sa trabaho. Bago matulog, mga mahal. Amen. Naalala ko, mga kapatid, ginaya ko po si Daniel, mga mahal, nung ako'y nagtatrabaho pa. Nung ako'y choir member pa, mga mahal, sa ating church. Hindi pa po ako preacher. Mga mahal, nung ako'y may hanap buhay, mga kapatid, sa umaga, bago ako, mga mahal, maghanda para sa pagpasok sa trabaho, pinupuri ko ang mahal na Panginoon, mga mahal. Pagdating po, mga kapatid ko, sa aking trabaho, pagdating ng lunch break, mga kapatid, pumapasok po ako sa dressing room. Doon ako nagpuri sa mahal na Panginoon, mga mahal. Tinataas ko ang aking kamay. 30 minutes, mga kapatid. So mayroon na lang ako natitirang 30 minutes sa aking break, mga minamahal. Yung 15 minutes, magbabasa ako ng Bible sa aking lamesa. At yung natitirang 15 minutes, mga minamahal, doon ako kumakain ng lunch. At pag uwi ko sa bahay, mga kapatid, bago matulog, minamahal, magpasalamat sa malaman, magpuri ulit sa dakilang Diyos. Minamahal, araw-araw yon, mga kapatid, 3 times a day. Grabe po, minamahal, ang init sa mahal na Panginoon. Alam nyo, nagre-resign na ako, minamahal, ayaw akong paalisin ng aking amo. Dahil sabi niya sa akin, mula nung dumating ka rito, pinagpala na yung negosyo ko. May dala kang swerte, sabi sa akin. Sanlibutan kasi, unbeliever. May dala kang swerte sa kumpanya ko. Kaya kung pwede, dito ka na lang sa akin. See? Mahal, kapag inuna mo pala ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, pagpapala ng mahal na Panginoon darating sa iyong company. Mahal, pagpapalain ka. Amen? Kaya mga kapatid, kahit na yung ating mga tao, mahal, sa ating kumpanya, sa ating opisina, mahal, hayaan mo silang maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Mahal, hayaan mo sila, mga kapatid ko, sapagkat sa kanilang panalangin, mahal, sa kanilang pagkainit sa mahal na Panginoon, mainit sa dakilang Diyos, yung kumpanya mo ang pagpapalain ng dakilang Diyos. Amen ba? Praise the Lord, mahal. Ang aking bayan ay mahilig sa pagtalikod sa akin, bagaman kanilang tinatawag siya na nasa itaas, walang lubos na pagtataas sa Kanya. Alam nyo, sayang lang po ang oras natin, mahal, kung nandito tayo, pero hindi tayo seryoso sa dakilang Diyos, mga kapatid. Sayang lang. Kaya ang backsliding, mga minamahal, nakamamatayan. Nakamamatay ng physical na katawan, nakamamatay ng kaluluwa sa impyerno, mga kapatid ko. Maging sa ating pagsunod, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ayaw ng dakilang Diyos na nagluluwat. Ayaw po ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung nagluluwat tayo sa pagsunod sa Kanya. Yung bang umiiwas tayo, mga minamahal, yung tinatawag naman yan na habit, mga kapatid. No? Bukas na lang. Saka na lang. Mga minamahal, bukas na lang. Mga kapatid, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang bukas natin. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, mga minamahal, sabi ng Bible, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, ang araw ng pagpapakainit sa mahal na Panginoon. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Mga mahal, pagtulog natin mamaya, mga kapatid ko, paggising mo at ginising ka pa ng mahal na Panginoon, yan ang mensahe ng dakilang Diyos sa atin. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Mga mahal, sa pagtulog mo sa gabi, paggising mo sa umaga, mga mahal, ginising ka pa ng dakilang Diyos. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayon, ang araw ng pagpapakainit sa mahal na Panginoon, mga mahal. Binibigyan ka pa, mga mahal, ng dakilang Diyos ng pagkakataon na tayo po'y magpakainit sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi ka nabibigyan ng dakilang Diyos, hindi ka na niya gigisingin. Amen po? Now, mga minamahal, not yesterday, not tomorrow, mga minamahal, wala kang mababasa sa Bible mo. Mga minamahal, ang mababasa mo, now is the day of salvation. Now is the accepted time, mga minamahal ko. Kaya mga kapatid, pinili tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Ang tawag sa atin ng dakilang Diyos, chosen generation, royal priesthood, and holy nation. Nakikinig po kayo? Banal na bayan ng Diyos, peculiar people, mga mahal. Hallelujah. Sinet apart, mga kapatid.
Itinangi tayo ng dakilang Diyos. Inihiwalay tayo sa mundo, mga minamahal. Dinala tayo sa Church of the Living God. Tinipon tayo sa church na ito, mga mahal. Dito tayo kukunin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Bible, God called us from darkness into His marvelous light, mga kapatid. So, our citizenship is in heaven, sabi ng ating pinag-aaralan. Tinawag tayo ng dakilang Diyos sa isang banal at sagradong layunin, mga minamahal. Tayo po ay selyado na, mga kapatid. Sinelyohan na po tayo ng Holy Spirit. Tinatak na sa atin yung Holy Spirit. May kaligtasan na tayo. We have faith. We have forgiven. We are forgiven, mga minamahal ko. We are baptized in the name of Jesus. We receive the Holy Spirit, mga minamahal of God, in our heart. Amen? Nandito na ang dakilang Diyos, mga minamahal. Nananahan na sa ating mga puso ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. So wala nang panahon para tumalikod tayo sa dakilang Diyos natin. Amen? Doon sa mga nag-iisip pa, doon sa mga minamahal, nagdadalawang isip, mga kapatid, kung magpapatuloy mo sa paglilingkod o atras na lang, mga mahal, dahil sa mga pagsubok, mga kapatid. Ang tanong ko'y ganito muna. Bago ka tumalikod sa mahal na Panginoon, ang tanong, bakit iiwanan mo ang Diyos? Bakit iiwanan mo ang mahal na Panginoon? Bakit tatalikod ka sa dakilang Diyos na nagmamahal sa iyo? At lilingunin mo, mga mahal, yung pinanggalingan mong kasalanan ng mundo, mga kapatid ko. Siya po ang nagligtas sa iyo. Siya po ang nagligtas sa atin na dapat itatapon na tayo sa impyerno, mga minamahal. Amen? Dahil sa pag-ibig niya sa atin, mga kapatid ko, hindi man natin binayaran ang kaligtasang taglay natin ngayon, pero minahal ka ng dakilang Diyos. Inibig ka ng mahal na Panginoon. Kahit hindi mo pa siya kilala, mga minamahal, pero nananatili yung kanyang pangako. Sabi ng banal na kasulatan, before the foundation of the world, I have chosen you. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, lahat ng bagay sa mundo, huwag, mga minamahal, na manatili ang ating puso dito. Sabi ng Bible, the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Basahin natin sa English, may naman Tagalog. 1 John chapter 2, verse 16 and 17. From the book of 1 John chapter 2, verses 16 to 17. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Hallelujah. Praise God. Unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 16 at 17. Sapagkat ang lahat na nangasa sang libutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Yun lamang gumagawa ng kalooban ng dakilang Diyos, yun lamang pong mananahan. Magunaw man ang mundo, may mahal. Maglaho man ang lahat, mga kapatid. Pero mananatili tayong gumagawa ng kalooban ng dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Kaya kung ngayon, mga mahal, yung mga Kristiyano ay galak na galak. Galak na galak sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Galak na galak tayong umawit sa ating dakilang Diyos. Maningas, mga mahal, lang yung pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Pero kapag ang kasalanan po, mga mahal, na ipasok mo yan sa iyong puso, mawawalang lahat ng kasigasigan mo sa paglilingkod. Manlalamig ka, mga mahal, kahit ayaw mo, mga kapatid. Mawalan ka ng gana. Wala ka ng pasanin, mga mahal. Wala ka ng malasakit, mga kapatid ko. Bahala na kayo dyan. Bakit? Mga mahal, marumi na ang puso. Amen ba? Mga mahal, huwag nating hayaan, mga kapatid ko, na mangyari yun, mga kapatid. Ingatan natin, mga mahal, yung ating paglilingkod. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Amen. Sa mundo, wala ka nang babalikan. Sa mundo, wala ka nang lilingunin. Malapit ng gunawin ng Diyos ang mundo, mga mahal. Wala na po eh. Kapag tinawag ka ng dakilang Diyos sa gawaing ito, may mahal, nakita mo na, mga kapatid, yung ministry mo sa church.
Mga kapatid ko, ano yung ating tungkulin gagampanan sa mahal na Panginoon sa kanyang church? Mga mahal, yan na. Yan na ang buhay natin, mga kapatid. Ang makilala mo ang dakilang Diyos, ang masumpungan mo, mga mahal, yung ministry mo sa church ng mahal na Panginoon, yan na po ang highest profession sa buong mundo. Wala nang tataas dyan. Amen ba? Kasi yung talino ng mundo, mga mahal, matalino ka sa mundo, mga kapatid, maabilidad ka sa mundo, mga mahal. Lilipas yan eh. Amen? Pero yung gamitin ka ng dakilang Diyos sa kanyang gawain, mga kapatid, grabe, mga mahal. Hanggang doon sa langit, mga kapatid ko. Iyang profession mong yan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Amen? So, iwanan natin yung ating pagiging childish. Iwanan na natin yon, mga mahal, yung ating pagiging childish. Ang sabi ng Bible, unawain natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ephesians chapter 5, verse 17. Ihanda natin, may mahal, yung ating pong awitin, mga kapatid ko. 2 talata na lamang, mga kapatid. Ephesians chapter 5, verse 17. From the book of Ephesians chapter 5 verse 17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Tagalog? Mga taga-Epeso, Kapitulo 5, ang talata ay 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Say, praise the Lord. Huwag maging mga mangmang, sabi rito, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng dakilang Diyos. Ibig sabihin, hindi palaging tayo ang inuunawa ng dakilang Diyos. Amen po ba? Nais po ng dakilang Diyos, mga minamahal, unawain natin yung kanyang kalooban, mga kapatid. Praise God. Kung tayo po ay umabot na ng 1 taon sa mahal na Panginoon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, mga mahal, iwanan na raw natin yung pagiging childish sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Unawain na natin yung kanyang kalooban, mga mahal. At sa paglalakbay natin, mga mahal, sa mundong ito, manlalakbay lang tayo sa mundong ito, mga mahal. Ang ating pagkamamamayan, citizenship, mga kapatid, ay sa heaven, sabi ng ating pinag-aaralan. Habang naglalakbay tayo dito, huwag kang lingon ng lingon, sabi ng Bible. Sapagkat Luke chapter 9:62, mga mahal, sinabi ng ating dakilang Diyos, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tingnan nyo. Ang taong nag-aararo, na lingon ang lingon sa likod, mga mahal, hindi raw karapat-dapat sa langit. Bakit? Habang nag-aararo ka, mga mahal, hindi na straight ang pag-aararo mo kapag lingon ka ng lingon sa likod. Tingnan nyo. Lingon ka ng lingon, mga mahal, sa mundo. Lingon ka ng lingon sa kasalanan, mga minamahal. Ano nangyari? Lagi tayong lupaypay. Lagi tayong nanghihina. Lagi tayong malungkot. Irritable. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Ayun, mga minamahal. Kaya totoo po ang sinabi ng talatang ito, mga kapatid. Kaya sabi ng banal na kasulatan, bago tayo umawit, mga minamahal, hindi tayo doon sa mga tumatalikod, kundi tayo po'y nandun sa nagpapatuloy. Amen ba? Praise the Lord. Hindi nalulugod ang aking kaluluwa, sabi ng dakilang Diyos, sa mga taong tumatalikod, kundi dun sa nagpapatuloy. Kaya tayo po ay mga minamahal sa pagpapala ng Diyos, hindi tayo sa curse ng mahal na Panginoon. Amen? Tinalaga tayo ng dakilang Diyos para sa kanyang pagpapala at kaligtasan, hindi sa curse, mga minamahal. So be a warrior of the Almighty God, mga kapatid. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Gamitin tayo ng dakilang Diyos habang hinihintay natin siya. Amen? Ang mundo, mga minamahal ko, mawawasak ito. Mahal, magkakadigmaan muna rito, mga kapatid. Hallelujah. At ang mga presyo ng bilihin, mahal, tataas, mga kapatid. Sabi ng ating beloved honorable pastor, mahal, darating ang panahon, mga mahal ko. Nag-prophecy, mahal, darating ang panahon, yung isang supot na tinapay ay katumbas ng isang bag na ginto ang halaga. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, hindi na tayo makakaabot yan sa kahirapan na yan. Kukunin na tayo ng mahal na Panginoon. Malapit na. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga inamahal. Meron po akong inihandang awitin, mga kapatid ko.
left behind. Sana'y handa na tayo, mga kapatid. Amen. Tagalog po ng awitin, mga minamahal ko, dito sa ating aawitin, upang ating maunawaan, mga inmahal, at patuloy papurihan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating mga manunugtog, mga minamahal, B flat. Buhay ay puro gulo at ang iba ay pumapanaw. Sana'y handa na tayo, mga batay namamatay, pagkain ay katumbas ng ginto. Sana'y handa na tayo, pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Mag-asawa natutulog, pagising niya wala nang kasama. Sana'y handa na tayo, may dalawa naglalakad, ang isa'y sana'y handa na tayo, pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Buhay ay puro gulo at ang iba ay pumapanaw. Sana'y handa na tayo, mga batay namamatay, pagkain ay katumbas ng ginto. Hallelujah. Sana'y handa na tayo, pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. May dalawa naglalakad, na walang isa ay naiwan. Sana'y handa na tayo, mag-asawang natutulog, pagising niya wala nang kasama. Sana'y handa na tayo, pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Minsan ako, ang buhay ay puro gulo at ang iba ay pumapanaw. Sana'y handa na tayo, mga batay namamatay, pagkain ay katumbas ng ginto. Sana'y handa na tayo, pagsisisi na sa huli,
siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Mag-asawa natutulog, paggising niyan wala nang kasama. Sana'y handa na tayo, may dalawang naglalakad, at isa'y nawala, at isa ay naiwan. Sana'y handa na tayo, pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Purihin ang Diyos. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, kay Lot, lahat, sabihin mo sa iyong pamilya, tumakas kayo. Huwag kayong lilingon. Huwag nyo nang lilingunin ang Sodoma at Gomora. Pag lumingon kayo, mamamatay kayo. Hallelujah. Ang kayamanan ng mundo, mga minamahal, masyadong nakakasilaw yan. Masyadong nakakatukso. Maraming mananampalataya, pinagpapalit ang kaligtasan dahil lang sa material na bagay ng mundo. Pero sabi ng ating inawit, mga mahal, hindi mo na kayang abutin, mga mahal, ang presyo ng mundo. Isang pirasong tinapay, mga mahal, katumbas ng ginto, mga kapatid. Hallelujah. 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 Mag-asawa na tutulog, mga minamahal, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Naglalakad ang dalawa, mga minamahal, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga minamahal, sana'y handa na tayo. Sana'y handa na tayo, mga minamahal ko, sa bagay na iyan. Kaya lang, hindi pa bumabalik ang dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil hindi pa handa, mga kapatid, ang mananampalataya. Ang puso natin, may mahal, nakatuon pa rin sa mundo, mga kapatid. Huwag natin gayahin si Mrs. Lot, mga minamahal. Hallelujah. Kinapahamak niya, mga kapatid, yung pag-ibig niya sa material ng mundo, mga mahal. Tagalangit tayo, manlalakbay lang tayo sa mundong ito, mga kapatid. Habang muli nating aawitin, mga minamahal, bago tayo manalangin sa dakilang Diyos, pagsisisi na sa huli, at ikaw ay naiwan. Ang buhay ay puro gulo, at ang iba ay pumapanaw. Sana'y handa na tayo, mga batay namamatay, pagkain ay katumbas ng ginto. Sana'y handa na tayo, pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Mag-asawa natutulog, pagising niya wala nang kasama. Sana'y handa na tayo, may dalawang naglalakad, isa'y ang isa ay naiwan.
sana'y handa na tayo. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli, siya'y dumating at ikaw ay Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hingin po natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na minsan ang pa, na tayo po'y tulungan ng ating pinakamahal na Pinoon, na ating ingatan ang dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Magpatulong po tayo sa ating pinakamahal na Pinoon, ating pong dalangin, na ating puso ay itoon, hallelujah, sa dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Bigyan po tayong puso at pag-iisip na ito po hindi natin ipagpapalit sa alok ng sanlibutan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, hallelujah, aming pinakamahal na Pinoon, na tunay na umibig sa bawat isa amin, dakilang Diyos. Narito po yung mga piniling mga anak, mahal na Pinoon. Kami po yung nagsusumamo sa iyo, dumadalangin, dakilang Diyos, sa pangunapalangin po ng aming minamahal at galang Pastor Wildis Adalmida. Mahal na Pinoon, amin po yung pinapaabot sa iyo. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Nais po namin ng dakilang kaligtasan, dakilang Diyos. Ayaw po namin ng maiwan, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami sa inyong paglilingkod dito. Tulungan niyo po ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po kayong puso mapagmahal sa iyo. Buong pag-iisip namin po kayong sundin namin, pinakamahal na Panginoon. Saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasala, sa aming magiging pabaya, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, Diyos na mahabagin, patawad po. Patawad, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin, mahal Panginoon, aming ingatan, aming ipagtrabaho ang dakilang kaligtasan ito. Ito po ay aming samot dalangin. Sa mga parehang pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. Ating pong sawatain ang gawa ng kaaway, ang tukso ng sanlibutan. Hallelujah. Hallelujah. Isipin po natin, kamay na ating brother pastor, ang siya po nagliyan sa bawat is atin, problema, kahirapan, karamdaman, ating pong iasa sa ating dakilang Diyos. Ating po lang hatingin sa makaparehang pala ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Upo dakilang Diyos, aming pinakamahal na Pinoon, dakilang pinakamahal Peso Kristo, sa pangunapalangin po ng aming minamahal at galang Pastor Lisa Dalbida, mahal na Pinoon, abutin niyo po ay makahilingan sa iyo. Iunat niyo pagpalang kamay, ikaw ang Diyos na mahabagay na hugad. Sa iyong makaparehang pangalan, mahal Pinoon, sa pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, di mo niyo mga pag-alinlangan, pagmamahal sa sanlibutan, hallelujah, di mo cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga problema, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Panlupaypay, panlalamig, carnality, pride, vainglory, cast out in Jesus' name. Kinaambis yung mayroon pa, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga problema, cast out in the mighty name of Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamitan natin pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po. At sa ating pagpatuloy, sa ating mga announcement, habang nag-formation po ang ilan sa ating beloved adults choir sister.